Noong 1990s or hanggang noong early 2000s ay masasabi ko pong napakasikat nitong Honda. Kasi kapag nag-drive po kayo ay napakarami yung masasalubong na Honda Civic, Honda City or Honda CR-V. Tapos pagdating naman po sa sales ay syempre palaging number 1 ang Toyota, pero sa second place ay dikitan palagi ang Honda at saka Mitsubishi. Pansin ko lang na medyo parang hindi na ganun kapopular ang Honda. Actually pag nagdadrive nga po ako, mas marami pa ako nasa salubong ng mga Suzuki or Nissan. At hindi naman po pala ako nagkamali sa obserbasyon ko kasi mismong yung isang senior ng Honda ay nagbigay po ng pahayag. At ang sabi niya ay nawala na daw ang dating magic ng Honda. Kaya hindi na sila kasing popular na tulad noon. At sa recent survey po ng Autodeal, kung ano ang mga top car brands dito sa Pilipinas. Number 1 syempre ang Toyota, second Mitsubishi, pangatlo ang Ford, pang-apat ang Suzuki, pang-5 naman po ang Nissan, tapos pang-6 ang Honda. So ngayon guys, pagkukwentuhan natin kung bakit gano'n na nangyari. At ito naman po ay personal na opinion ko lang. So number 1 po dyan sa tingin ko ay yung price. Kasi guys, although ang gawa ng Honda ay kilalang matibay, reliable, well-engineered at saka stylish, ito ay hindi po naging kilala bilang affordable. At kung i-compare po natin ang presyo ng mga gawa ng Honda sa Toyota, ay karaniwang mas mataas ang presyo ng Honda. Ang pinakamurang Honda City ay 973,000. Samantalang ang pinakamurang Toyota Vios ay 732,000 lang. Napakalaki ng agwat ng presyo, over 200,000. Sa SUV naman, nandyan ang Honda CR-V na ang pinakamurang variant ay 2.1 million. Tapos kung itatapat naman natin yan sa pinakamurang RAV4, ito naman ay 2,046,000 lang. So mayroon pong difference na 54,000. Ganon din po sa hatchback nila, yung Honda Brio ay naghahalaga ng 735,000 compared sa Toyota Wigo na 609,000 lang. May difference na mahigit 100,000. Kaya sa tingin ko, itong presyo ay malaking factor kung bakit mas pinipili ng taong bumili ng ibang brands kaysa sa Honda. Kahit na maraming magagandang attributes ito. Ang second reason naman sa tingin ko kung bakit less popular na ang Honda sa ngayon ay mas kukunti po ang ino-offer nila na klase ng sasakyan. Meron silang kotse, which is yung Civic, City, at saka Brio. Sayang yung Honda Jazz, mabenta sana, kaya lang na-discontinue na rin. Then meron din silang SUV tulad ng CR-V, HR-V, at saka itong BR-V na ang sabi nila ay entry-level SUV. Kaya lang po wala silang MPV na tulad ng Innova or ng Expander. Napaka mabenta pa naman ng mga MPV ngayon. Dati meron yung Honda Mobilio kaya lang diniscontinue na nila. Wala rin silang available na pick-up truck dito sa Pilipinas na tulad ng Toyota Hilux or na Mitsubishi Estrada. Yan nga po ang madalas na itinatanong sa akin ng mga viewers, wala daw ba talagang pickup truck ang Honda? Well, meron naman po silang pickup truck, ang tawag po dyan ay Honda Ridgeline. Hindi ko lang po alam kung anong dahilan bakit hindi yan available dito sa Pilipinas. Tapos guys, mabenta rin sana dito sa Pilipinas ang mga van na tulad ng Toyota Hiace, NV350, actually, pati yung din nga, may bagong van at yan po yung Staria na nagagamit na pampasada tulad sa UV Express, nagagamit sa ambulansya or service ng barangay, at saka nagagamit din pang deliver tulad sa Lalamove. Ang Honda ay walang ibang tatapat dyan. Malaking bagay din po yan, tingnan nyo ang Nissan. Kahit na hindi masyadong mabenta yung mga kotse nila, ay mabenta naman yung pick-up nila na Nissan Navara at saka yung van nila na NV350. Tapos guys, sa Honda wala rin silang available na kotseng naka 3-cylinder na tulad ng Wigo, Espresso o kaya naman ng Mirage na mabenta rin dun sa mga naghahanap ng super tipid na pang city driving na kotse. Kasi ang pangtapat lang nila dyan ay yung Honda Brio, kaya lang naka 4-cylinder. Sabi naman ng mga kakilala ko na Brio ay napakatipid dito sa gas. Kaya nga lang guys, sabi ko nga kanina, itong Honda Brio, kung i-compare nyo naman yung presyo sa mga naka 3-cylinder ay malayo. Tapos lastly, ang tingin ko kung bakit mas popular ang ibang brands kaysa sa Honda ngayon. Dahil hanggang sa ngayon, ang Honda po ay hindi pumapayag na gawing taxi yung mga kotse nila.
na tulad ng Honda Civic at saka Honda City. Ayaw nilang malalagyan niya ng mga taxi marking. Yan daw ay dahil sa pinangangalagaan nila yung prestige ng mga kotseng ino-offer nila dito sa Pilipinas. Kasi guys, nagtataka ako, sa ibang bansa naman ay okay lang maging taxi ang mga Honda cars. Pero kung gusto mong gawing panghanap buhay ang Honda cars, ay pwede naman ito sa ride sharing katulad ng Grab o kaya naman pang deliver tulad ng sa Lalamove. Pero kung sakali mang uubrang gawing taxi ang Honda Civic or Honda City, sa palagay ko hindi rin ito magiging first choice ng isang taxi operator dahil nga doon sa price. Kaya dito sa Pilipinas, ang number 1 selling car tuloy ay ang Toyota Vios. Yan ay dahil sa napakaraming Toyota Vios ang binili parang maging taxi. Alam nyo guys, bumaba man ang ranking ng Honda pagdating sa popularity. Nananatili pa rin itong isa sa mga Japanese cars na alam mong quality ang gawa at mataas ang resale value. Tapos kung makakausap mo yung mga Honda owners, ay very seldom kang makakarinig na hindi sila kontento doon sa nabili nilang Honda. So kayo guys, ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit parang nabawasan na ang popularity ng Honda? I-comment nyo lang po yan sa baba, basta huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!